Ito. Pwede siya light mode tsaka dark mode. Sa video na to is i-release na natin yung fully standalone using ESP32. App natin na gagamitin is version 2.0.0. So kung meron kang current version na yun, ngayon na available sa CP mo using beta 29 or beta 28, gamitin mo lang yung updater button to update your app to 2.0.0. Pero kung below 28 na, gayahin mo na lang yung video. Okay, let's start. So una, hindi mo kailangan i-reset yung phone. I-install mo lang yung app, tsaka search mo yung account sa settings ng phone mo. I-share muna natin kung walang nakalagin na mga Gmail or any app or Meet or Messenger or TikTok na mga account. So dito sa case na to, wala. Okay? Next gagawin natin sa app, be sure meron kang laptop, naka-install na yung app natin na latest. Yung latest natin is 1.1.1. Kung meron kang 1.0.0, may mag-auto pop-up dyan na update. I-update mo lang to latest. Malalaman mo na update kasi meron ESP32 flasher. So click natin. So yan. Pakikita natin mamaya paano yan gamitin. Okay? So dito sa cellphone natin, punta tayo sa system update. Developers option tayo. Tapos wireless debugging on natin. Okay, allow. Sa case na to is connected na siya. Click natin, then install. So pipili natin yung version is 2.0.0 kasi ito yung latest na merong remote screen mirroring siya sa website. Download natin. So wait nyo lang mag-download. So for Xiaomi, the same pa rin na pag-install. So meron to is separate video para sa Xiaomi na mga brand. For not Xiaomi, ito yung steps. So pwede nyo i-back. Ganyan. Pwede nyo i-monitor yung account. Baka may mag-auto login na TikTok. Kasi usually, ganun yung TikTok. Mag-auto login siya. Para hindi ma-interrupt yung process, be sure, wala nakalogin. So pwede nyo i-monitor dyan. So ito, successful na. Click natin enable chaos. So enable, ito yung enable chaos. Okay. So sa app, ganito siya. Or sa cellphone. Sorry. So ganito siya. Click started lang. I-allow lang natin to lahat. Allow. 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 Ang gamit ko pala is Realme na cellphone. Allow. Back. Allow. Okay, naka-check na. Next. Ito yung bago. Isang app, pwede siya dalawa yung function, server mode o tsaka standalone. So, since standalone yung tutorial, so click natin standalone. Next, pattern. So, magsiset tayo ng password sa admin. Click natin, ganyan. Yan yung pattern. Mas madali kasi pag pattern. Launch natin. Okay, arrange na natin yung shortcut. So, settings tayo. Check natin kung ano mga nabago. So, sa wallpaper, the same pa rin yung feature niya sa 2029. Icon appearance,
the same. Ito. Pwede siya light mode tsaka dark mode. Ganyan. So standby, the same pa rin. Review na lang yung video ko. For dito, i-set natin sa enable mo natin, disable mo natin. Assassin, ito yung bago, Assassin. Assassin ito yun. Para siyang parang iOS. Pag click mo, mayroong rotate sa taas. Ang nadagdag is itong Wi-Fi. At saka yung design niya. Iba yung sa old kasi parang nandito sa side button. Nasa left. Ito kahit saan pwede i-position mo. Ilong press mo yung Wi-Fi, automatic lalabas yung Wi-Fi. Okay, proceed tayo. Time overlay. Was, the same pa rin sila. Feature. Alarm, the same pa rin. Yung ibang feature. Operation mode. So, ito yung bago. Operation mode. Server mode. Pwede mo i-change agad server mode. Diba, nasa ibang location ka, iba yung naka-setup doon, naka-server. So, select mo lang. Hindi mo kailangan reinstall or install or uninstall. Select mo lang automatic. Magagamit yung app. So, dito, meron tayong smart charging. So, i-explain natin ito. I-separate video after nito. Okay? Standalone settings. So, ipakita natin mamaya after kung paano ibahin yung ESP32. Config. So, dito mag-change ng pins. Kung sira man. So, pakita lang natin. Change path. The same pa rin yung mga ibang features. Device license. So, dito makita yung license info. Okay? So, try natin log out. Tingnan. So, dito naman tayo sa pag-flash ng ESP32 hanggang sa pag-bind ito sa CPU or tablet natin. So, ito is ESP32. Saksak mo lang sa laptop mo. So, be sure file transfer compatible yung USB cord na gagamitin mo. Okay? So, click natin yung ESP32 flasher. Ayan. Pwede mo i-refresh para makita mo yung be sure may driver na yung laptop mo. Okay? Next gagawin natin yung ESP32. Long press mo lang itong maliit na button. Ito, nasa right side. Kasi yung dalawa ito, left tsaka right. At yung right side, ito yung long press mo. Long press, click download flash. So wait natin lumabas yung writing niya. Try writing. So FYI, hindi kailangan na license yung ESP32. Yung phone lang yung kailangan ng license. Isa lang kailangan na license. So hintayin muna natin mag-success. Yan, flash complete. It means okay na yung ESP32. Tapos na tayo mag-flash. Okay? I-remove muna natin. Saksak natin sa sub natin. So, punta tayo sa CP mo. Ito, long press natin para lumabas yung admin. Long press lang yung screen. Okay. Pasok tayo. Settings. Okay, punta tayo sa standalone settings. Click. Connect. Wag muna natin i-connect kasi hindi pa na-on yung i-on muna natin yung so be sure pag mag-set up kayo nito walang ibang phone naka-on yung Bluetooth para ma-sure nyo na connected siya sa dito na CP lang. Click connect, allow. So makita niyo Wi-Fi 5B
BT. Yan yung coil slot natin. Connect. So, madali lang siya i-connect. Malaman nyo, ito, may ano siya, blinking yung coil slot. Tsaka connected yung status niya dito. So, it means pwede na yan hulugan. Try natin. Log out. So, hindi siya mapindot. Hulog tayo. So, nag-run yung time niya. Halimbawa, YouTube. So, pag maghulog tayo, may plus na lalabas dyan. Ganyan. May plus. So, automatic yung time. So, pakita natin pag-edit ng pin tsaka rate. So, dito sa settings, kung gusto mo sira yung or may sira yung pin sa mo, nandito yung niya, for change kung in case man ESP32 config. So, nandito lahat. Pwede siya baguhin. Ganyan. Diyan. So, ito by default, okay na yan. Yung rates niya, nandito dito sa baba. Kung saan ka nag-pair. Edit natin. Gawin natin 2. Then save rates. Okay. So, check natin kung nabago. Exit tayo. So, halimbawa, dito, magiging 24, tama ba? So, tama siya. So, yun lang. Napakadali i-bind. Next video is paano i-centralize tsaka yung smart charging. Kung meron kayong katanungan, just PM me lang. Thanks.